Titignan natin ang comparison ng dalawang leaders natin, the President and the Vice President. Sino sa kanila ang talagang nagtatrabaho? Kitang-kita naman natin, unang araw pa lang, meron ng pahayag or statement itong si VP Sara Duterte. Si Marcos Jr., tanungin nga ninyo kung meron. Meron kaya? Mga kababayan, bilang tugon sa epekto ng Bagyong Tino, mahigpit naming ipinapaalala sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinauukulang otoridad. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang nananatiling pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at salaming pinto. Maghanda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang power surge at posibleng makuryente. Iwasang lumabas o bumiyahe hanggang hindi pa idinideklarang ligtas ng mga otoridad ang ating mga kalsada. Lumipat sa mas mataas na lugar kung kayo ay nakatira sa lugar na madaling bahain. Maging alerto at makinig sa mga balita at abiso ng panahon mula sa Pag-asa. Tumulong sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Nakahanda ang Disaster Operations Center ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Syukran. Totoo po yan. Hindi lang po salita yan dahil totoo. Habang nagsasalita siya, gumagalaw na yung mga operation or rescue operation and aid under the Office of the Vice President. Si Marcos Jr., alam nyo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, para daw makipag-simpatya tayo sa mga nasalanta ng bagyo at baha, inuudyokan niya raw yung mga tao na magtipid sa mga gastusin sa darating na Pasko. Bakit pati yung mga pag-celebrate ng Pasko, pakikialaman mo? Bakit hindi mo na lang tulungan yung mga tao? Para at least makatipid sila. Hindi yung sasabihin mo, anong gusto mong gawin? Malulungkot na lang sila. Ano rin ang gagastusin nila sa Pasko? Nakita mo naman, nasalanta nga sila ng bagyo. Tapos magbibigay ka ng pahayag, katawa-tawa ka na lang. Kaya nga itong gabinete mo, fake yung pagtulong. Ito, bibistuhin natin na panay pa-PR at pakitang tao lamang ho ang kanilang ginagawa. Panoorin natin ito at i-dissect natin ang kanyang mga sinasabi. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Agarang tulong at kalinga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaabot agarang tulong daw sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya. Wow, mabilisan. Sana all. Sa ilalim ng meron ba kayong ebidensya? Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. Ang Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ang daming humihiling ng tulong. Tignan ninyo, pakita ko muna sa inyo yung mga kawawa talaga. Tingnan niyo. Makapunta kong emergency. Agaran daw tulong? Pwede pa apatabang ni Dapita Villa Azalea ko. Ito ngayon lang to. Please. Tignan niyo, mukhang subdivision pa naman to. November 4 po yan. Saan yung agarang tulong dyan? Ito pa, tignan niyo. Guys, nata sa Mayo Hospital, lagan na kita yung sakyan na ambot lang na driver. Agaran daw yan agaran. BC expander. Grabe, ito pa.
ba? Parang subdivision pa ito, no? I mean, you are aiming for a subdivision dahil maybe yung gusto mo ay secured ka at alam mo, malayo sa baha, parang gano'n. Kasi syempre, mas ano yan eh. Baga, mas akma doon sa kagustuhan mo na, uy, doon na lang ako sa subdivision para mas safe ako. Pero, walang pinipili itong ganitong sakuna. Kung ganitong properties ang kinuha ninyo nabaha pa, how much more pa yung mga iba, di ba? O, ayan. Ito, ngayon lang ito. Ngayon lang. And then, sasabihin nila agaran daw ang tulong. Ito, kailangan ng immediate to na ano. Agaran daw, ah. Ito lang alam nyo, dito sa Hong Kong, kahit anong dumating na bagyo, sakuna, at nagkaroon ng natumbang trees at na kung halimbawa na hindi na siya passable kasi doon sa kalsada, within few hours, nalinis na yan lahat. Nalinis. Kumbaga, hindi aabot ng ganito. Sa atin, ewan ko kung ilang weeks pa aabutin yung mga ganitong ano. Pero kung magsasalita yung gobyerno, agaran daw. Ay agad na namahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng bagyo. Grabe, no? Nakabantay din ang ahensya para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Wow. Nakamonitor din ang DOH sa panganib ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dala ng Bagyong Tino. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, ay namahagi ng mga family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalanta ng bagyo. Sa ulat ng DSWD, umabot sa 121,988 family food packs at 1,628 ready-to-eat food items ang kanilang 121,000 daw food packs. pamahagi sa mga May ebidensya ka? Ito yung ebidensya niya. apektadong residente sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Saan yung Cebu? Namahagi rin ng tulong ang DSWD sa NCR at Zamboanga. Namahagi. Kabilang na dito ang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga naulilang biktima ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga Ang sentro niyan, Cebu eh. yan ang tulong at hot meals ng ahensya, ang mga stranded passengers, drivers at operators sa mga pantalan at terminal sa mga apektadong rehiyon. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Tingnan, Sa oras ng ebidensya. sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taong bayan saan man sa bansa. Wow! O, ito na ebidensya niya. Tingnan ninyo. Ebidensya, tingnan niyo November 4, may date pa yan. November 3, ayan, ito, November 4, gamot at malinis na tubig ibinahagi ng DOH sa mga nabaha sa Cebu. Ayan. November 3, DOH Eastern Visayas agarang rumisponde sa mga residente apektado ng Tino. DOH, LGU, Aklan nagtulungan upang mabigyan ng tulong medikal ang higit 1,800 pamilya sa Aklan. It sounds too good to be true, no? Pero ito, mabibisto sila dito. Mga pictures na yan, alam nyo ba, recycled yung mga yan? Tingnan ninyo ito, recycled to. Tingnan ninyo. Yan. Tingnan ninyo Ito. Ano yan? Cadiz City. Sa Negros po yan. Lang ang unahin nyo sa Negros, ang sentro niyan sa Cebu. Cadiz City. Negros Oriental.
Dito pa lang, recycled na ito. Oh. Ito pa. Oh, Bicol. Signal number 1 sa Bicol, hoy. Signal number 1, pero sa Cebu nakita ninyo, 66 na ang namatay doon. Pero ito, tingnan nyo ang picture, oh, Bicol. Ano pa? Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Dito. Does it look like Baguio? Tingnan ninyo, oh. Diba? Nakita ninyo, oh. Tingnan nyo yung weather. Does it look like Baguio? Mukhang lindol ito, ah. Oh. Mukhang lindol nga. Hindi ito Baguio. Nakita nyo yung weather? Nagbigay daw ng tulong. Ibig nyo sabihin, humupa na yung bagyo. Paalis pa lang yung bagyo ngayon. Pero tingnan ninyo yung surroundings. Ganyan pala yung nabagyo. Na ganyan pala yung nabaha. Hello! Kailan po yan? Nakita ninyo ito pa. Panahon pata ng kampanya ito. Tingnan nyo. Panahon ng kampanya. Ito. Atong ibalik. Number 1, atong ibalik. Sinong ibalik ninyo? Yung kurap ang ibabalik ninyo? Ay, Diyos ko po. Recycled. Ang ganda ng weather. Pero sa report nila, tingnan nyo yung report nila. So, paganda ng report. As of 6 a.m. November 5. Uhuy! Palakpakan ng mga gago nyo, mga tanga! Tignan ninyo, oh. Calabarzon, Western Visayas, Bicol, Negros Islands, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, NCR, Calabarzon, Bicol. Ito. Ayan. FFPs. Food pack. Ayan. Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas. I mean, by region ang ginawa nila dito. Di ba, ang mga nasa lanta talaga yung Cebu. Yung Cebu. Bakit wala? Ang dami na raw nilang binigyan for 22,000 sa Western Visayas, Negros Islands 7,800, 25,000. Ang bilis naman ninyo. Bakit wala kayong video? Wala kayong evidence. Ito, sinulat lang ninyo ito. Tapos ibabalitan nila. Okay, nabigyan natin. Okay, tama na yan. Kasi dyan pa lang, fake news kayo. Kung makikita ninyo, ayan, 66 ang death toll. Death toll, 26 people missing. Nakasentro po sa Bohol, Capiz, Leyte. Okay? Ditong unang araw. And then Cebu. Yan. Marami sa Cebu. Ngayon, meron pa palang meron pang, Cebu. Meron pang nag-crash na eroplano. Chopper. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. May nagsasabi na iimbestigahan din daw ang Cebu, ang nangyari sa Cebu. At kanilang pananagutin yung Duterte administration. Hello! 3 years na po na merong dumadaang bagyo sa Pilipinas. 3 years. Tapos ngayon nyo pa iimbestigahan. Ito namang mayor ng Baguio. Tignan ninyo, nagtatrabaho ka pa ba para sa Baguio, sa inyong nasasakupan? Bakit nandyan kayo sa Davao? Anong ginagawa nyo dyan sa Davao? Pinaglilingkuran mo ba yung Davao? O
o yung nasasakupan mo sa Baguio? Hello, tingnan natin to. Ito pala yung mayor ng Baguio City. Nagmamaktol ka lang pala noon. Umiyak-iyak ka lang doon pala kasi napahiya ka doon sa press con ni Auntie Claire. So ngayon, bumalik ka na sa ICI mag-imbestiga. Nag-imbestiga ka sa Davao City. Instead na unahin mo sa Ilocos Norte. Kaya nga, ngayon, mayor ka ng Baguio. Nagtatrabaho ka pa ba para sa Baguio City? Hindi. Magkano ba? Magkano? Pakisabi nga, pa-share sana all. Ay, nako. Ganyan pala ang mga madaling, alam mo, nakakabilib ito sana, supposedly, the likes of him, Lacson, yung mga ganyan. Pero, budol. Mambubudol din pala sila, no? Kasi tingnan niyo, iba yung pinaiimbestigahan. Iba yung lugar na iniimbestigahan. But hey, maiba tayo, speaking of imbestigahan, pinaiimbestigahan din daw si Bonoan. That's good, That's good. Tingnan natin. Ruth, maliban nga kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, pinaiimbestigahan din ng ICI ang dalawa pang dating undersecretaries ng ahensya. Isa nga yan sa mga inihaing nilang rekomendasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng gumugulong pa ring investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kasama roon nga sa mga pinasisiyasat nila sina dating Undersecretary Roberto Bernardo at isa pang dating USEC ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Posible raw kasing may nilabag sila sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Code of Conduct? Kasama nga ang pinalitan ni Secretary Vince Dizon na si Bonoan. Bukod dyan, Ruth, inirekomenda rin ng ICI sa Ombudsman na magsagawa ng evaluation kung nagkaroon din ng paglabag ang ilan pang opisyal at empleyado ng DPWH. Yan ay sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez, pati na ang contractor na si Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Construction. Kaugnayang lahat ng ito ng 72.3 million pesos na ghost project sa Plaridel, Bulacan. Magsasagawa raw ang ombudsman ng fact-finding investigation para matukoy kung masasampahan sila ng mga reklamong graft, malversation, falsification at paglabag sa government procurement reformation. Ayun ang dapat may kaso ninyo, graft, corruption. Hindi po yung code of conduct or code of ethics na. Hindi yun, mababaw lang yun. So, kung idadagdag din nyo sa listahan yung si Bunuan at yung undersecretaries nila, abay, graft and corruption na yan. Graft na yan para kulong ang kanilang aabutin. So, ito, nagpa-interview nga yung abogado kuno nitong si Zaldico at nakakatawa ang kanyang mga sinabi na wala daw air asset si si Zaldico. In any complaint, no? Kasi a criminal investigation has to be initiated. Tapos hindi daw niya alam kung nasaan si Zaldico. Complaint. Meron naman kayo nakitang complaint? Anyone? When I say complaint, I mean something that has been sworn to under oath. And the only thing I've heard is that the ICI has referred its tentative findings to the Ombudsman. Siyempre, protektado nga. I don't think it's under oath. So I don't think that was a complaint. Now, under the Ombudsman's... Kasi minamalit niya yung ICI. Oy! Calling the President. Di ba? Kayo yung nagtatag niyan. If there is an unsworn to complaint that's not verified, the Ombudsman is required to ask the witnesses to swear to it, to swear to supporting affidavits, and also already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter affidavit. Ilan daw? So the 60? answer is, at this time, the way things are going, no, he does not intend to file a counter affidavit. But, sir, kung ipatawag ba si Mr. Ko, is he willing to personally attend? Like, for example, in the Senate Blue Ribbon Committee is inviting him in the next hearing, which is on November 14. Is he planning to even acknowledge to attend? Because
in the past, he would release a statement na he will answer the allegations in the proper forum. And I don't know what he has to explain to the Senate because the Senate is Oy, yung Sunwest niya. Ano nga doon to? facts. Wala pa naman accusation sa Senate. Yung air assets niya. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other That's half... because there's an evidence, di ba? Ano, ang tanong dito sa abogadong ito, magkano ba? Magkano yung ambon? Wants to string him up by the nearest. We will respond to the Senate. Representative Zaldico willing to release his SALN? No need. No need. Ombudsman Remulla has reversed the Martires lock on SALNs. Anyone can get his SALNs from the Ombudsman. He doesn't have to come in. It's open to anyone. Ombudsman can only release SALNs for the President, the Vice President. First acts was to unlock the SALNs. After, Okay. register daw po ni Representative Zaldico yung mga... You have to be very precise with me on the choppers. What's the question? Yung 5 na chopper po. 5 na choppers. Okay. Na nakalabas na po. 5. Yung nakalabas po ng Tatlo. bansa. Okay. Tatlo pala, attorney, sorry. Okay. Si Representative ko, wala siyang... Hindi na po siya rep. Wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mississippi's Aviation. Na-separate si Mr. Ko sa Mississippi. So, you should ask the lawyer of Mississippi. Parang sa Sunwest din lang, nag-divest daw. Wala tayong makukuha dito sa abogadong ito. Talagang kumbaga, alam nyo, nakita nyo yung mga sequence of events na pinaggagawa nila. Kunwari, pinangalanan si Zaldico pero pinoprotektahan din naman nila. Nakalabas yung air assets niya. Hindi makancel yung passport nila. At ito, biglang lumabas yung abogado. Kung pagka-press con sila, yun yung kanilang strategies na parang wala na wala na kasi lang susunod na galaw kundi yung magpalabas ng abogado at ito yung sasabihin ng mga abogado according to the script. 'Di ba? Sasabihin na, ganito, kung kunwari kinukundina niya yung sinasabi ni Vince Dizon at yung ginagawa ng ICI at ng Ombudsman, kunwari lang yan. Pero yan talagang pinag-uusapan nila para isipin natin na, meron namang ginagawa ang gobyerno natin. Pinangalanan nga si Zaldico 'di ba? Tapos ngayon, pinaimbestigan din naman si Bunuan. Isipin, nga no, may ginagawa sila. So hayaan lang natin gumulong kasi pinangalanan din naman 'di ba? Ngayon pinangalanan din ni Remulla si Martin Romualdez. On a lighter note nga lang, sasabihin na ito ay lang siya, parang code of conduct, parang misrepresentation ba yun or whatever. Hindi siya graft or hindi siya corruption. Kunwari lang na ipapalabas na ganun. Wala tayong maasahan sa ganito. Nakita nyo naman saan pumunta yung nag-iimbestiga. Ba't sila nasa Davao? Hindi ba malinaw na meron sa Ilocos Norte, sa baluarte ng presidente? Bakit? So, is total tactical diversion to the real problem that we are having. So wala na tayong maasahan. Meanwhile, on the other hand, ito naman, sabi ni Marcos Jr. through the AFP, kailangan daw kaya nating dumipensa sa bansa natin. Kaya nating dumipensa sa bansa natin? Kalamidad nga, hindi mo yung very swift na rescue mission, hindi mo nga magawa. May chopper pa nga. Ito, panoorin muna natin to. Sakaling may umatake sa Pilipinas, gusto ng Pangulo na kayanin ng AFP na solong dumepensa ng hanggang 1 buwan. Sakaling may umataking bagyo. Super typhoon. Ilang araw lang, hindi nga natin kaya.
Hanggang ngayon, wala pang tulong doon na matindi. May nag-crash na chopper. Tapos ito sasabihin mo, kailangan natin maging handa. Magpatulong sa mga kaalyado. Kabilang yan sa pinagsanayan sa military exercise ng Sandatahang Lakas. Wala. Nakatutok si Chino Gaston. Sakaling sumiklab ang gulo at atakihin ang Pilipinas ng mga dayuhan, maaaring lilipas muna ang panahon bago makarating ang mga kaalyado ng bansa para sumaklolo. Bakit? Di ba may base militar tayo dyan sa Pilipinas? 9 pa nga eh. Bakit isang buwan pa? Kaya ang direktiba ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines, kapag nangyari yun, maghanda para makapagdepensa muna mag-isa ang AFP. Wow! Ang bagyo nga, hindi madepensahan, hindi matulungan. Hanggang isang buwan. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. Patawa. Hindi nyo makombat yung drugs. Hindi nyo makombat yung corruption. Hindi nyo makombat yung sakuna. Tapos yan yung sasabihin ninyo, unahin nyo muna yung bansa natin. Yung kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pataasin ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino para meron tayong ipagyabang. So dito pa lang. We're expecting that pag nagkagulo, siyempre tayo muna. Tayo muna. Ang? Makikipaggera. Makipaggera. Eto. Makipaggera daw tayo. Pero eto, makipaggera daw. Nakita ninyo yan. Ano yan? Military chopper crashes in Agusan del Sur. Paano natin kayanin? Kung yung military chopper na nga natin nag-crash, ano implication niyan? Gumamit tayo ng chopper para i-rescue yung mga nasakuna ng bagyo. Ang kalaban pa lang natin is natural disaster. Nag-crash. Natalo yung chopper. May 6 na namatay. Ganyan. Yui. Tapos sasabihin mo, kaya natin dumipensa from 20 days to at least 1 month bago pa dumating yung mga inutil na mga Amerikano na mayroong military bases diyan sa Pilipinas. Grabe, sobra kayo talagang ka. Gagoy nyo, mga tanga! Ayun, ganun kayo sobrang katanga. Hindi tayo natutuwa na may nag-crash. It just implies that kulang po tayo sa kagamitan at hindi po advanced yung ating kagamitan. Para tayo magyabang, nasasabing kaya natin. Hindi po natin kaya. Never, hindi natin makakaya. Under this administration, hindi po mangyayari yan. Tingnan natin going back dun sa flood control issue na yun, no? I mean, sa AFP may corruption. Sa flood control may corruption. Zaldico daw, wala daw ang air asset. Anong ginagawa ng ombudsman? Akala ko ba powerful kayo? Are you really that powerful or pinoprotektahan nyo lang si Zaldico at Martin Romualdez? Kasi ito nga pinangalanan ni Guteza, yung dalawang nagdadala ng mali-maleta. Lumabas din sa ICI investigation. Ito ba yung dalawang katauhan na to ay dadalhin sa Senado pag mag-resume yung Blue Ribbon Committee? Tinatago na umano ang dalawang executive assistant at sinasabing tagabilang ng pera. Naku, tinatago pala. So anong asahan natin? Paano nila padadaluhin sa hearing kung tinatago pala nila? Congressman Zaldico. Ang isa sa kanila nasa bansang Chile na raw, ayon kay Senador Rodante Marcoleta. May bago ring banat si Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ito lamang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa. Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa?
Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anyay busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada at Mark. Ito ang ipatawag nila pero tinatago daw parang itong sino pa? Sino pala yung tinatago dito? Si Mark Teksay. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Nasaan sila? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa ito? Itinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Teksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Git ni Marcoleta, dapat na agad sinicure sina Estrada at Teksay. Tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa habang nasa kanyang opisina. Naniniwala ako sa sinasabi o ni-reveal ni Senator Marcoleta na sumilip sa CCTV or pinaimbestigahan sa CCTV si Gutesa. Kasi nagpa-interview si Lacson at inamin niya. Sabi niya, hindi raw siya nag-iimbestiga sa CCTV o ano. Pinatignan daw lang niya. So, totoo yung sinabi ni Marcoleta nito. Senator Ping even monitored the... Akala siguro ni Ping, hindi malalaman ni Marcoleta. CCTV. Na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos, at least kinapkapan. Kung hindi kinapkapan, doon mag-isip ka. Tapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga mag-hearing. Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Sa dami ng titignan mo, bakit yung si Gutesa? Diba? Very questionable. I also do the same to him. Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took... Mag-iisip yun. Yung sinabi ni Gutesa, kinonfirm nung ex na HR ni Zaldico. Ito, tingnan natin. Yung mga luxury cars na pinatago sa Mississippi Bay Resort, merong 4 na sasakyan na pinatago. I found out na may mga employee na nasa payroll ko pero wala naman sa Mississippi Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Yung abogado ni Zaldico, paano na to? Ito si John Mark Delfin Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Mississippi Bay Resort. Kilala ang Porsche na resort bilang pagmamayari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa sinungaling yung abogado na yun. Ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal. Hindi mo pwedeng ibahin di ba? Wife and son. Maylene at saka si Ellis. So, Mississippi. Ano hindi connected yan or hindi pag-aari ni Zaldico yan? Anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM. Pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Mississippi, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees.
Sabi ni JM, sa kanya lumalapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung service charge na hindi nare-release ay umaabot ng mga 8 million. Nakasaad din sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Misibis. Inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylin. Nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Kaduda-duda yun. Karin para kay JM ang pangingialam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Misibis Bay Resort. Una nang inimbestigahan Zaldico nga! ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Misibis at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalo ng DPWH contracts. Iginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya. Pero may turing pa rin siyang beneficial owner dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng Sunwest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylin ko and ni Zaldi ko, dinala nila sa Misibis Bay Resort and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong kay Miss Maylin. Hindi rin malinaw kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff ni Zaldico. So talagang si Zaldico yung Misibis. Naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colesio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Confirmed! Sa testimonya ni Guteza, may mga maletang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Ay! Calling ICI! Ombudsman! Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng dalawang household staff ni Zaldi at Maylin ko. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na 2 buwan lang nanilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga ko ay marami nang nalalaman, paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa? Mismo! Ayan na, sinungaling na abogado. Huli. Camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you, Dwight. I'm not counsel to Misibis. Para sa buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. At kung kung gusto ninyo pa ng ganito, patay tayo dyan. At least kahit paano nag-iimbestigat ng Rappler. Hey! Ngayon, mapunta tayo dito sa kasi flood control issue tayo no? Ngayon ginagawa nila, tinatabunan nila ng Duterte issue. Ini-issue nila yung Duterte. At isa sa ini-issue nila dito, yung Dolomite. At magre-resume or magkakaroon daw sila ng hearing starting November 16. No. Kasabay nung pagsalita ni Terry Redon, di ba't may isang senadora na nagsalita? Ewan ko lang kung verified yun If I'm not mistaken, parang nagsalita si Loren Ligarda with regard to, parang sinabi niya rin na wala daw silbi yung Dolomite. So nakita ninyo yung pattern? Uumpisa ng House, sisigundahan ng Senado. Maghihiring yung House, maghihiring din yung Senado. That's what happened dun sa flood control. That's what happened. Ngayon, ang sasabihin ng palasyo, off-touch daw sila dyan. Pero nakita ninyo yung pattern, the same pattern what happened to flood control issue.
Sisegunduhan nila. I-issue na naman nila itong Dolomite. Papasok nila dito yung issue nila si Duterte. Pero kung titingnan ninyo, no, natakil na rin natin kahapon yung Dolomite. Dito pa lang, no, drone video. Ano ba ang implication nito sa inyo? Di ba turismo? Ang daming tao, tingnan niyo. Okay, so Manila Bay Dolomites pa din po tayo. Walang iba, kundi Manila Bay pa rin po. Ayan. So, ang sabi nga ng ating ibang mga kababayan ay walang halaga daw. Ayan So, sa tingin nyo, wala nga bang halaga? At yung merong halaga ay yung tambak na mga kalat dati. At sana, hindi na lang inalis yun. Oo. Yung masangsang na lang kasana, no? Kahiya-hiya. Imagine, ang Manila ang face of the Philippines. Unang, lapag. Unang lapagan or daungan or lapagan ng mga galing sa ibang bansa. Lalo na yung mga investors natin. And for them to see Manila Bay, ang baho at ang kalat, big turn off. Pero ito, makikita mo, kakaiba to. First time in Asia, Dolomite, a beach created out of dolomite, a kind of rock na kinuha from Visayas, dinala sa Manila. And very productive. Ganun ba yun? At yun 380 million? Ay million. Hindi billion. Hindi trilyon. Merong halaga kaysa nakikita natin ngayon na ganito ang Manila Bay. Hindi yung sangkatutak na mga kalat na yun ang maaalala natin. Hindi lang natin, pati yung mga bagong henerasyon. Kung hindi si Duterte, hanggang ngayon wala tayong ganito. Saka talagang malaking tulong ito sa tao. Kung wala ito, sa totoo lang. Hindi to AI Wala naman tayong pasyal. Malatan nyo naman yung AI. Mga bata at matatanda, no? Look from there to the end. Ang ganda. At ito ang pinakamalaking magandang nagawa ng nating ex-president natin. Makiusap lang sa taong bayan. Anong sabi niya? Pasyalan? Hanggang ngayon wala tayong ganito. Saka talagang malaking tulong ito sa tao. Kung wala ito, sa totoo lang, wala naman tayong pasyalan. Alam nyo, napaka-importante yan. Sinabi niya pasyalan, lalo na mga oldies, no? Dito sa Hong Kong, ayan, sorry to compare, dito sa Hong Kong, halos lahat ng distrito dito, halos lahat ng lugar dito, merong outdoor recreational place. As in, public basketballan, public gym, yung outdoor gym, yung mga matatanda, pwede ka doon. Lahat, pasyalan, talagang provided yan ng gobyerno, talagang nilalaanan nila yan ng budget para sa mga pubs, para sa publiko na mapupuntahan nila. Pasyalan, upuan, tambayan, exercisean, lahat yan. And very crucial, very important yan sa mamamayan. Kasi that would kasi halimbawa, pag may mga tao kasi sa lugar, that's a tourism already. That's a business. Babalik din yan sa revenue kasi puntahan ng mga tao. Siyempre, may mga stalls dyan. May mga stores, may mga benta dyan. So, that's how it goes. Tourism is very important. Eh, anong ginagawa nila? Wala daw silbi. Paano walang silbi? Ultimo nga yung mga isda, mga crabs dyan, ibon, nagsipuntahan. Kung kaya lang nilang bumili dyan ng pagkain para makatulong sa business natin, gagawin nila. But, literally, what I'm trying to say is, kung dati, hindi kaya ng mga isda na puntahan yan, ibon na puntahan yan, kasi nga, masangsang, madumi. Ngayon, sila na, hindi lang tao ang dumadayo, kundi pati mga isda, ibon, mga hayop dinadayo. Anong gusto ng mga hayop na nasa kongreso na ito? Sila lang ang magbulsa tapos mapupunta sa wala? Mapupunta lang sa kanila? So calling out, no? Ito, Manila Mayor Isko, hindi ka ba magsasalita?
Kasi iimbestigan nila Duterte dito eh. With regard to that Dolomite. Remember, kasama ka doon. Kasi ikaw yung face ng Manila. At yan ay proyekto that was done in Manila. Hindi ka magsasalita? Aantayin mo ba nakakanain ka muna bago ka magsasalita? Alam mong sa'yo na rin ang patutungo pupuntahan nito. Yorme, kung hindi ka magsasalita, antayin mo na lang na darating sa'yo yung investigation na to. Di ba? Kasi mismo, eto magpapatunay sa inyo nasaan yung mga dilawan kakamping nung time na kinukundi nila si Marcos Jr. or ang Marcos family. Eto, consistent. And to the point na naisip pa niya na mas okay pa si Duterte. Congress right now is more corrupt than the past Congress. Of course. This is like... Do you think that the government, the administration right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress? Of course. This is... Without second thought, of course! Ang bilis. This is like, this one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan nga sila ni Romualdez eh. Hindi nakikita ng mga tanga yan. Yung mga bobo. Gago inyo, mga tanga! Hindi nila nakikita yan. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Tama. Takot sila. Ito, pinsan niya. Sagot mo kami, boss, ha? Ayun. Hindi sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito sa amin, ng insertion at insertion fee. The best invention ng mga korap. At flood control at rock netting. Ito, tingnan nyo. Ay, rock netting, magalong. Kabuti. You trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. Tinakot siguro si Magalong, no? Kung hindi ka sasama sa amin, issuein ka namin sa rock netting. Kaya ngayon yung ginagawa nila sa mga Duterte, ini-issue yung mga proyekto in the past. Wag na kayong magtaka kung bakit tahimik yung kagaya nila Magalong. Isko. Hindi kagaya nito. Kung bakit tahimik na yung mga to. Bakit? Now, hinamon mo ako. Ang tatapag ng mga to kaya binoto ng tao. I will make sure na hindi ka na maging security guard. I-claim nyo nga yung CCTV. Q pala yung kaya mo. Sa pagsisinungaling mo, akala mo magagamit mo ako? Stupido. Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Pakinggan mo ako! Bastos! Tulfo brand of justice! Bastos ka! Grabe, ang tapang Ang tapang sa radyo Pag-upo sa Senado, tameme ang putya. Ang dami mong nabudol, walang yakan, gang radyo ka lang pala. Patawa-tawa ka dyan, ang daming bumoto sa'yo, lahat sila nanakawan. Trilyon yung ninakaw, wala ka man lang sinabi, miski ano dyan. Tapos idol nyo yan. Putik hanggang radyo lang yan. Matapang lang yan pag security sa enforcer yung kalaban. Tapos yung paborito niyang kamurahan, si chairman. Tahimik ang putya, kasabot ka yata Tatakbo-takbo ka ng senador, duwag ka pala Wala ka pala, pang small time ka lang pala Ang last tatakbong presidente. Last mo man chicks, wala ka naman palang bayag Uy, ang daming nag-idol sa'yo, magsalita ka naman dyan. Ang kakapal ng mukha nyo, mahiya naman kayo, dalawa pa kayo dyan. Pinagluloko nyo yung mga tao, 2 tulfo na nga nilagay dyan. 2 sa Kongreso, 2 sa Senado. Uy, grabe, Apoy, magsilayas na kayo, wala pala kayong mga silbi dyan. Ang ganda pa ng slogan nila, kakampi ng inaapi. Yung pala depende kakampi ng kakampwet sa umaapi. Pag malakas yung umaapi, hindi pwede. Ang lumalabas tuloy, mas matapang pa si Sherry. Pagdating sa korupsyon, yung katahimikan mo nakakabingi.
Pag lumabas uli si Gutesa, isa to sa maiihi. Sa sobrang tahimik mo, kakampi mo na yata yung umaapi. Tandaan nyo, kapag tumahimik yung bata, nabigyan ng candy. Nako, totoo yan. Nabigyan ka ng candy, no? Sus, wag na tayo magaguan. Umamin ka Kung na. hindi ka talaga nabigyan ng candy, banggain mo nga yung dalawa na yan. O, sige nga. Kahit gaano katapang, napapaamo yan. Ang dami pang aso sa kongreso, pinapakain yan. Kung hindi mo kayang banggain yung dalawa na yan, ibig sabihin yung mga taong bumoto sa'yo, pinagloloko mo lang. Tama. O, ayan. At buti pa, itong si Anjo. O, tignan ninyo. Siyempre, good afternoon sa kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential DDS nata to, spokesperson nag-declare. yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjo Iliana, kayo po yung nagtanggol sa akin doon sa mga bintang ni Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, meron lahat may karapatan. Madam Claire Castro ay it is the right of every Filipino to be heard. Tama. Diyan sa gobyerno, it is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nag-suggest lang na naman gawin nyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si BP Sara Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang notion wala na, DBS na talaga baka itong nagagamit ang presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove. Yes, with that hair follicle test, it will put a stamp na ay hindi pala, mali tayong lahat. O pag ganun nang nangyari, abay, mag-switch na tayo. Na tayo, Marcos Jr. na tayo. Pag ganun. Every hinala. Pero hanggat iwas sila ng iwas, wala talagang mangyayari. Oo. In fact, ito with regard to corruption, lahat po yan, nakita natin na, basahin natin ito. Section 35 doon sa special budgets for lump sum appropriation. Expenditures from lump sum appropriation authorized for any purpose or for any department, office, or agency in annual general appropriations or GAA. Ito, tingnan natin with a special budget to be approved by the President. Ulitin ko, to be approved by the President. So para sabihin ni Marcos Jr. na wala siyang alam, o sasabihin niya, di ba sabi niya, ni-review niya. Tapos sabi niya, ang labo nga nila ni-review, hindi ni-review, walang alam. Hindi po pwedeng walang alam at hindi accountable ang presidente dito kasi yung budget is to be approved by the President. Yan po ang pinaka-end point niyan. Walang ibang mag-approve kundi yung presidente. Ito, to end, hindi po siya daw DDS. Pero pinakita niya rito ang nakakaluha na kwentong ginawa ni PRRD sa Marcos family para palitan ng karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap at mala-animal hayop na gawain nitong presidenteng Marcos Jr. na ito ay napakasakit nga naman talaga. Alam nyo, nalungkot ako nung nakita ko tong video na to. Oo. Ako kasi hindi ako DDS pero na-appreciate ko po yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Dahil sa aking opinion at nakikita ko, marami akong kakilala na napatino dahil sa panahon ni Duterte na nagbagong buhay.
Hindi bababa ng 5. No. At hindi lang yan. Pag nauwi ako ng madaling araw sa panahon na yon, hindi nakakatakot. Talagang iwas lahat ng mga tao na gumawa sa'yo kasi may kinakatakutan sila. Oo. Ito, panoorin nyo po. Panoorin nyo lang po ito. Ito po yung nakita ko lang. Alam mo kasi, no, kapatid, kabayan, tama ka dyan eh. Generation to generation yan. Yung mindset na, uy, may takot ka, may respeto ka sa leader mo, can be handed from a generation to another generation to another generation. So, hindi po talaga tama, hindi sapat yung 6 years lang. So, kaya nga napakaganda sana yung ipagpapatuloy ng next president, yung naumpisahan nitong Duterte administration para ba itanim, no, sa kaisipan from this generation to the next generation and to the next generation para sa susunod, ano lang, kahit papetex-petex na lang ang gobyerno or government kung sino man maging presidente kasi natanim na sa utak ng tao. Mula sa iyo hanggang sa anak mo at sa apo mo, natanim na yan. Na eto na. Like for example, dito sa Hong Kong, no? Lalakad ka ng tahimik, payapa, kahit madaling araw. Walang gagalaw sa iyo. Bakit? Kasi yung mindset na ganun, no? Na halimbawa, merong kang iniwan na cellphone dyan sa lamesa, walang kukuha. Kasi yan, mindset na yan, handed from a generation to another generation to the third generation. Kaya talagang kung sana may continuity na nangyari, maganda talaga yan. Pero hindi, ibang-iba eh, di ba? From being friends to China and America, inaiba sa administrasyon ngayon. Kinalaban ng China, friends na lang yung Amerika. So, nasaan na tayo? Nasadlak na tayo. Binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal ang pamilya Marcos na ituloy na ang paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand. Tingnan nyo, binigyan ng go signal Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasunod dito ng pasya ng Korte Suprema kahapon. Kasi sinasabi nila, hindi Korte Suprema nag-decide yan. Hindi ba nyo nakikita na madalas kahit mayroong decision ng Korte Suprema, hindi rin nasusunod yan kung hindi or kung walang go signal ang leader. O nakita ninyo, 'di ba may mga Supreme Court final judgment decision ng Supreme Court laban sa mga Marcoses. Anong nangyari? Wala, 'di ba? Yung tax nila, estate tax nila hindi naman na-implement, 'di ba? Wala. So ibig sabihin nasa leader pa rin. O eto, may decision daw ang Supreme Court. Kasi yan yung ibinabalantaran nila, Supreme Court daw ang nag-decide na ipalibing sa libingan ng mga bayani. Pero kahit nag-decide ang Supreme Court, kung walang go signal ang presidente during that time, sa tingin niyo may lilibing yan? Na walang legal na balakid para maisakatuparan ng pangako ni Duterte na ipalibing ang dating Pangulo sa Fort Bonifacio. I thought I saw Bongbong yesterday in Tacloban. Sabi ko, it's your choice. Sabi niya na, same question like you. Can we now proceed? Oh, yes, you can. Oh, tinanong pa niya si PRRD, can we now proceed? Sabi ni PRRD, yes. Pag sinabi ni PRRD na no, ano magagawa mo? Diba? So, yung pag-kidnap sa kanya, pagdala sa ICC The Hague, hindi yan mangyayari kung hindi yan papayag or hindi utos or go signaled by the President. Wag nilang sasabihin na wala yan sa presidente, na implement lang yung due process. Walang due process nangyari doon. Talagang kinidnap at pinadala si PRRD. I've said before, I will not take my word back. Bago pa man ang desisyon ng Korte Suprema, bukang bibig na noong panahon pa ng kampanya ni Noy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman talaga napakasakit itong ginawa ng administrasyong ito. Tandaan mo, Marcos Jr., may araw ka rin. At pagdating ng araw niyan, malaki ang pagsisisi na mangyayari sa'yo. Dahil kung sa iniisip mo ang paghihiganti ay manggagaling mula sa Duterte, hindi po. Yung kakampi mo ngayon, doon manggagaling ang paghihiganti. Sa ngayon, magkakampi muna kayo. Tandaan mo yan.